Dr. Gianyo. Morning, ho. Ayan. At matagal na palang pinagbabawal na. Bakit nga dun sa report, ano? Yung pagmimina dun sa lugar. So, ba't nahayaan pa rin sila ngayon? Ano bang pagsusuri dun sa lupa ninyo? Talagang delikado na po yun? Actually, bago pa naman nangyari ito, nangyari na yung landslide before. Kaya nga yung Mines and Geosciences Bureau, noon pa sinasabi na ang lugar ay delikado para tirhan. Ito ay acknowledge din ng governor at mayor. Kung bakit patuloy na nagkakaroon dyan ng mga pagmiminaw at may mga tao dyan, LGUs, kasi nagbabantay po. Pero pwede sila sa pagmimina, bawal lang tirhan. Sa personal opinion po, ang pagmimina ay dapat ginagawa sa tamang paraan. Ang taong nagmimina o ang kumpanyang nagmimina ay dapat i-demonstrate na may sapat silang teknolohiya at pondo upang katuparan ang tamang pagmimina. Unfortunately nga, sa mga ganitong mga bagay na kung saan marami tayong mga sinasabi ng illegal, illegal small-scale miners. Kaya tayo siguro ito isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong sakuna. Okay. Dok, yung lupa ng Compostela at dito sa Ginsaogon, Leyte, noong 2006, kamusta yung parehas lang pa sila? Well, sa Ginsaogon kasi, wala naman pagmiminang ginagawa dyan. Dito naman, tinitingnan natin ang aspeto o kontribusyon ng illegal mining o small-scale mining doon sa lugar na yan. So, meron tayong tinatawag kasing natural factors at saka meron tayong mga anthropogenic or man-induced na kontribusyon. So, yung parang patuloy na nabubugbog yan, humihina yung pundasyon, parang ganon? Well, sa ngayon kasi, ang Mines and Geosciences Bureau ay may grupo doon para pag-aralan ang naging contribution ng small-scale mining. Pero para sa kaalaman ng ating mga nanonood, kapag illegal nga at walang sistema sa pagmimina at kanya-kanyang butas yan, talagang hihina ang pundasyon ng lupa. Mga ilan ba yung small scale na monitor nyo doon? Actually, wala po sa akin yan ang datos, pero nga ang LGUs po kasi ang bibigay ng permit when it comes to small scale. Yung mayaman ba mga LGUs doon sa pagmimina dyan? Ayoko pong sagutin na ganyan. Kasi, di ba dapat ang DNR, meron kayo mga recommendations sa LGUs, matagal yun ang naiabot yan, pero kung hindi naman napapatupad, pwede bang kasuhan yung mga LGUs doon, Doc? Ang nasa gobyerno po natin yan kung ano po ang dapat na hakbang para gawin sa mga LGUs na hindi sumusunod. Para sa kaalaman nga natin, ang Mines and Geosciences Bureau ay nag-conduct ng survey sa buong Pilipinas nga at nagbigay kami ng mga sapat na rekomendasyon na ibinigay po sa mga munisipyo. Doon sa satellite ng Global Weather Station, nakita natin ang kapal pa ng ulap sa may area na yan ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. So, ibig sabihin, matagal pa mga pag-ulan. May mga binabantayan pa ba kayo doon, mga minahan na posibleng medyo bumigay din at magkaroon ng landslide? Actually, hindi lang naman minahan na tinitingnan po natin lahat ng mga kabundukan natin. Pero nga, dahil nga sa kakulangan ng mga geologists na nagtatrabaho sa gobyerno, nasa malaking responsibilidad po ng LGUs ang pagbabantay ng ating mga bundok. Okay. Sa nakikita nating larawan na yan ng Compostela Valley, may susunod pang landslide dyan, Doc? Well, I expect magkakaroon pa rin dyan. Ngunit ang problema, kaya nga sinasabi namin dyan na ang mga tao ay talagang dapat lumikas. Kasi mangyayari na-obserba natin, Doc, di ba? Nag-landslide na dati Tama po yan. Natabunan na yung mga bahay na yan. Ngayon, pinatungan uli nila yung lupa na yan Tapos yun uli ang mga dumausdos, di ba? Ganito yan kapag nagkaroon tayo ng landslide, dapat tanggalin yung landslide debris bago yan tayuan. Pero nga sa Compostela, sa area na yan, kapag lagi po nagla-landslide, talagang hindi po dapat tinitirhan ang mga lugar na yan. Okay, kung di susunod ang mga local government dyan, marami pang buhay at ari-arian pa mapipinsala. Doc, maraming salamat po, Dr. Carlo Gianyo po ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Yan po ating talagayan. Magbabalik po ang unang gilid. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang Nag-react ang aktres na si Chris Bernal tungkol sa mga kumakalat na chismis na di umano ay mayroon daw alitan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan na sina Alger Abrenica at Raisa Senon. Nagsimula ang issue nang may nasabi raw si Alger na negatibong komento laban kay Raisa. Yun ang hindi ko alam. Kasi hindi ko alam yan. Hindi ko rin napapansin sa kanal at wala rin sinabi sa akin si Alshur.
Pero tingin ko naman, wala namang dapat sisihin sa kanila kasi lahat naman talaga ginawa yung best nila. Talagang isa-isa sila, ginawa nila yung best nila. Nakita ko yun nung nag-taping din ako ng Machete. Sinagot din ni Chris ang issue na pinagseselosan daw ni Jay Perillo si Alger Abrenica dahil pagkatapos ng Machete ay magkasama na naman sina Chris at Alger ngayon sa bagong episode ng Spooky Nights Presents. Hindi. Wala namang dapat pagselosan. Saka hindi naman siya dapat talaga magselos. Kasi, unang-una, sabi ko nga kay Jay, naniligaw pa lang naman siya sa akin eh. So, parang wala pa siya dun sa part na nagagalit siya or kailangan niya magselos or didiktahan niya ako dahil sa love team, dahil sa trabaho. Wala pa naman. Di mo umabot sa ganun. Aminado si Chris Bernal na isang taon nang nanliligaw sa kanya ang young singer na si Jay Perillo at kahit papano raw ay naging malapit na sila sa isa't isa. Ganun pa din. Wala pa rin nagbabago. Special siya sa akin at ako rin naramdaman ko rin na ako din eh special sa kanya. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Ang mas maganang pagsalubong.